ako, BJ. Ganun na lang ang simula ko palang bata. Malaki na rin talaga ako ngayon. Parang laking kusina, chubby at malusog. Kahit ako, hindi nakaligtas sa mga kakaibang pangyayari. Akala ko noon, normal lang iyon. Pero hindi pala. Nangyari lahat noong 1996 sa lugar namin sa San Jose, sa isla ng Dinagat. Simple lang ang buhay namin. Panagatan lang ang kabuhayan. Pero malaking yan. Malaking bahagi ng araw ko noon ang pagpunta sa bahay ng kamag-aral ko, si Justine. Anak iyon ng tatay ko. Tuwing walang klase, tambay lang kami doon. Parang magkakapatid lang kami. 2 buwan lang ang agwat namin ng edad. Natural lang sa amin noon ang pagiging malikot at mapusok. Kung ano-ano na lang ang trip namin. Laro sa kung saan-saan. Minsan, sa bahay na malapit sa kanila na walang nakatira. Malaki iyon. Kasama rin ang iba pang kalaro at mga babae. Doon ko rin unang nakita ang kakaibang pusa. Onong pusa, sobrang tanda at basa lagi ang bibig. Kulay abuhin. Hindi pangkaraniwan ang laki. Parang pusang gubat. Malalaki ang mata, purong itim. Pinapalo ni Justin yon, minsan dahil baka mangagat. Pero Sir Seth, noong isang hapon, ako'y kinagat ng pusang iyon habang pauwi. Parang tigre ang lakas. Natumba ako at winawas ang bisig ko. Mabilis na lumapit ang tatay ni Justin at sinipa ang pusa, pero hindi umalis. Tumitig lang ito. Dinala ako sa bahay nila. Hinugasan ang sugat at sinipsip ng tatay niya. Sabi niyang ipaalam sa mga magulang ko at agad gamutin. Wala akong kasama noon. Nasusuka at nanghina, humimatay. Nagmulat ako sa silid namin kasama si Nanay Lara at Ate Mayat. Ayon sa kanila, umalis ang tatay at pinuntahan si Justin. Hindi daw gutom ang dahilan ng pagkahimatay ko, kundi kagat ng pusa. Dinala ako sa ospital ng gabing iyon, isinalang sa laboratorio at maraming eksaminasyon. Ligtas ako, walang rabies. Tinurukan ako ng anti-rabies. 3 linggo lang at tapos ang schedule ng turok. Pero lumapit ang pasukan at nagkasakit ako. Lagnat, pagbula sa bibig, pag-aalangan sa tubig at liwanag. Napunta sa Cebu para sa second opinion. Malusog ako pero may matinding anxiety pa rin. 4 na buwan ng medikasyon na apektuhan ang pag-aaral, pagkabagot at antok. Isang araw, gutom na gutom ako sa kusina. Nang makita ko ang buong manok, hindi ko alam ang sarili ko. Kinain ko ito ng hilaw, kalahati lang. Napaiyak si Nanay Lara sa pagkabigla. Tinuro sa akin na kakaiba ang nangyayari sa katawan ko. Yanggaw daw, aswang. Bagamat hindi naniniwala, pinayagan kami ni Nanay na ipatingin ako sa albularyo sa Basilisa. Matanda at maliit ang bahay, napapaligiran ng gumamela. Pumasok kami gabing-gabi, napakalamig, hindi ko gusto, pero hinila ako ni Nanay. Sinabi ni Mang Toto na may yanggaw ako, pumipigil sa katawan ng aswang. Kapag hindi ito mapapatay, magiging ganap na aswang ako. Dapat dalhin sa bahay kung saan laging nakikita ang pusang naglalaway. Maglalagay siya ng sumpa para hindi mabilis kumalat ang sakit. Ayon sa kanya, pansamantala lang na harangan ng yanggaw, hindi mawawala hanggat buhay ang salarin. Nakaramdam ako ng takot at kaba. Nanay at Ate Mayat ay nagbantay sa akin habang ipinaliwanag ni Mang Toto ang gagawin. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay nila Justin. Nagkasundo ang 2 pamilya, si Mang Toto, tatay ko at tatay ni Justin. Pagpasok namin sa bahay, nakaupo ako sa sala, panay tingin sa paligid, hawak ang flashlight. Dito, naghintay ako habang papasok ang aswang. Maya-maya, narinig ko ang pagngiaw ng pusa. Biglang lumitaw ang mukha ng matanda. Napakapangit, nanlilisik ang mata. Hawak ko ang ilaw, hindi makagalaw sa takot. Pinalabas ako ni Mang Toto habang hawak ang itak at gasera. Tatay at tatay ni Justin may flashlight. Nakita ko ang aswang na tila nakakatakot, nangingisi at naglalaway. Bumaba ako patungo sa pinto, sumandal lang. Hinahabol nila ang aswang pataas ng bahay, mabilis ngunit hindi nakalabas.
Bukas ang ilang bintana, alam ko dahil dito kami naglalaro ni Justin. Hinila ako ni Ate Mayat sa bahay nila Justin para mag-antabay. Hindi ako kumibo, nanginginig sa takot. Pagkatapos ng ilang oras, patay na ang matandang aswang. Iginaid nila sa lumang haligi, pinugutan ng ulo ni Mang Toto at sinunog sa pugon. Amoy inihaw. Isang araw pagkatapos, napakagaan ng pakiramdam ko. Wala na ang kaba at takot, pero tuwing nakikita ko ang pusa, lalo na yung malaki, hindi pangkaraniwan, natatakot pa rin ako. Natuto akong maging alerto, maging ang mga manok, pati sila ay nakakatakot. Ang alaala ng nakaraan dahil sa pusang naglalaway, hindi mawawala. Kahit nakaramdam na ako ng ginhawa, palagi pa rin akong alerto. Tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang mga kakaibang tunog, pagngiaw ng pusa, alingasngas ng sahig, parang may humihilik sa sulok ng bahay. Sa isip ko, baka bumalik yung aswang o baka may iba pang nilalang na nagmamasid sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko ang malamig na hangin na dumarampi sa likod ng leeg ko kahit sarado ang bintana. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa silid, naramdaman ko ulit ang paninikip ng dibdib. Napahiga ako sa kama, nanginginig at parang may humaplos sa mukha ko, ngunit walang nakatayo sa tabi ko. Maya-maya, narinig ko ulit ang pagngiaw ng pusa. Mas malakas ngayon, parang tumatalon sa dingding at sahig. Ang mga mata ko'y naglalabas ng takot at kaba. Hawak-hawak ko ang kumot, iniisip ko kung anong susunod na mangyayari. Doon ko naisip na baka hindi pa tapos ang laban. Bakit nga ba nabuhay ulit ang aswang? Bakit parang mas malakas at mas mabilis kaysa dati? At kung mabuhay ito, ano ang mangyayari sa akin? Hindi ko maiwasang manginig at manahimik. Umaasang may lalapit sa akin, si Mang Toto, si Tatay o si Ate Mayat. Pero wala. Ako lang mag-isa, nakatutok sa bawat tunog sa paligid. Habang tumatagal, naramdaman ko rin ang kakaibang pang-amoy sa hangin. Amoy lupa, amoy apoy, at kakaibang baho ng hayop. Parang may pumapasok sa isip ko, baka may ibang nagmamasid bukod sa aswang na nakita ko. Bawat paghinga ko, bawat titig ko sa dilim, may naiisip akong panibagong panganib. At kahit gusto kong manahimik at kumalma, pakiramdam ko ay hindi pwede. Dahil bawat galaw, bawat boses, maaaring hudyat para sa kanyang pagbabalik. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nagtiyaga sa silid, nakikinig, nakabantay. Ngunit ramdam ko parang may lumapit sa pintuan. May dahan-dahang yabag, parang nakikisabay sa bawat tibok ng puso ko. Ang flashlight ko, kahit nakatutok sa sahig, tila naglalakad ang liwanag sa paligid. Sinusundan ang mga anino. Narinig ko ang mahinang hangos, hindi ng pusa, hindi ng tao, kundi ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nagtakip ako ng mukha sa mga kamay. Iniisip kung uumpisahan ko na ba ang pagtakbo o magtago lang sa ilalim ng kama. Pero ramdam ko, hindi ito basta-basta, hindi pwedeng takasan. Parang hinihintay ako, sinusubok ang tapang ko, sinusubok ang bawat galaw. At sa loob ng dilim, napansin ko, may mata na kumikislap, dalawa, malalaki, itim at nakatutok sa akin, hindi kumikilos. Ngunit ramdam mo ang presensya nito. Parang bawat segundo, lumalapit ito ng tahimik. Kahit nakaluhod ako sa sahig, parang ang bawat galaw ko ay sinusubaybayan. Alam ko, BJ, na hindi ito matatapos sa simpleng araw o gabi. Hindi ito simpleng pusa, hindi ito simpleng aswang. Parang may plano, parang may misyon. At habang naririnig ko ang bawat yabag, bawat pagngiaw, naiisip ko, baka may iba pang lihim sa bahay na ito na hindi ko pa nakikita na nag-aabang sa akin. Bumaba ako patungo sa pinto, sumandal lang. Hinahabol nila ang aswang pataas ng bahay, mabilis ngunit hindi nakalabas. Bukas ang ilang bintana, alam ko dahil dito kami naglalaro ni Justin. Hinila ako ni Ate Mayat sa bahay nila Justin para mag-antabay.
Hindi ako kumibo, nanginginig sa takot. Pagkatapos ng ilang oras, patay na ang matandang aswang. Iginaid nila sa lumang haligi, pinugutan ng ulo ni Mang Toto at sinunog sa pugon. Amoy inihaw. Isang araw pagkatapos, napakagaan ng pakiramdam ko. Wala na ang kaba at takot. Pero tuwing nakikita ko ang pusa, lalo na yung malaki, hindi pangkaraniwan, natatakot pa rin ako. Natuto akong maging alerto, maging ang mga manok, pati sila ay nakakatakot. Ang alaala ng nakaraan dahil sa pusang naglalaway, hindi mawawala. Hindi ko alam kung anong oras na, pero ramdam ko na parang tumagal ang gabi nang walang katapusan. Ang mga mata na kumikislap sa dilim ay hindi na lang nakatingin sa akin, parang sumusunod sa bawat paghinga, bawat paggalaw ko. Ang puso ko'y parang tatalon sa dibdib ko sa bawat yabag, bawat pagngiaw ng pusa o ng aswang. Bigla, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumarampi sa balat ko, dahan-dahang dumadaan sa likod ko. Para bang may humaplos, ngunit walang tao. Ang silid ko, na dati ay tila kalmado pagkatapos ng sunog na nangyari, ngayon ay nagiging parang arena. Ang bawat kasangkapan, bawat anino sa sulok ay nagiging posibleng panganib. Doon ko naisip, baka may iba pang aswang na nagtatago sa bahay. Baka hindi lang iyon yung nakita namin ni Mang Toto at ng tatay. Bawat tunog sa paligid ay nagiging tanda ng panganib. At kahit gusto kong kumalma, ramdam ko, hindi pwede. Hindi basta-basta matatapos ang gabing ito. Habang nakadapa ako sa sahig, naramdaman ko ulit ang dalawang matang kumikislap. Mas malapit na ngayon, mas nakakatakot. Ang liwanag ng flashlight ko ay parang nagiging maliit lang sa harap nila. Kahit nakapikit ako, ramdam ko ang titig na iyon. Parang binabasa ang bawat galaw ko. Maya-maya, narinig ko ang mahinang hagos, parang bulong, na nagmumula sa ilalim ng kama. Dahan-dahan, unti-unting lumalabas ang isang anino. Mas matangkad kaysa sa akin, matulis ang mga daliri, at may kakaibang kilos. Hindi tulad ng tao, hindi tulad ng pusa. Naglalakad ito ng tahimik, halos hindi gumagalaw ang sahig kahit lumalapit. Ang isip ko'y umiikot sa takot at pangamba. Ano ang susunod kong gagawin? Tumakbo o manahimik lang? Bawat segundo ay parang eternity. Ramdam ko na ang nilalang ay lumalapit ng mas malapit at sa bawat hakbang nito, naririnig ko ang mahinang pagngiyaw. Mas mabangis, mas mabahong amoy kaysa dati. Biglang may napansin akong liwanag sa gilid ng silid mula sa pinto na nakabukas bahagya. Parang inaanyayahan ako, ngunit alam kong panganib iyon. Dito ko naisip na baka ito ang pagkakataon. Kung lalabas ako, baka masundan ko kung saan nagtatago ang aswang. Kung mananatili ako sa loob, baka lalakas ito ng higit pa. Habang nakatayo ako, hawak ang flashlight, napansin ko ang maliit na galaw sa ilalim ng kama. Parang may dalawa pang mata, mas maliit, nakatutok sa akin. Hindi ako makagalaw, hindi makasigaw, pero ramdam ko ang init ng katawan ko, ang takot at ang adrenaline na umaapaw. At doon, parang naramdaman ko, hindi lang ako ang sinusubaybayan. May iba pang nakamasid sa dilim, sa itaas, sa paligid ng bahay. Ang bawat anino ay maaaring panganib, bawat galaw ay maaaring pag-atake. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatayo roon, pero ramdam ko na ang gabi ay hindi matatapos ng mabilis. At sa bawat paghinga ko, sa bawat titig ko sa dilim, naiisip ko, baka hindi lang ito isang aswang. Baka marami pang nilalang na nagtatago sa paligid at ako ang target nila. Bumaba ako patungo sa pinto, sumandal lang. Hinahabol nila ang aswang pataas ng bahay, mabilis ngunit hindi nakalabas. Bukas ang ilang bintana, alam ko dahil dito kami naglalaro ni Justin. Hinila ako ni Ate Mayat sa bahay nila Justin para mag-antabay. Hindi ako kumibo, nanginginig sa takot. Pagkatapos ng ilang oras, patay na ang matandang aswang. Iginaid nila sa lumang haligi,
pinugutan ang ulo ni Mang Toto at sinunog sa pugon. Amoy inihaw. Isang araw pagkatapos, napakagaan ng pakiramdam ko. Wala na ang kaba at takot. Pero tuwing nakikita ko ang pusa, lalo na yung malaki, hindi pangkaraniwan, natatakot pa rin ako. Natuto akong maging alerto, maging ang mga manok, pati sila ay nakakatakot. Ang alaala ng nakaraan dahil sa pusang naglalaway, hindi mawawala. Habang nakatayo ako roon, ramdam ko ang malamig na hangin at ang bigat ng dilim sa paligid. Maya-maya, narinig ko ang matinis na huni, hindi na mula sa pusa, kundi mula sa matanda babaeng aswang. Ngunit bago pa man ito makalapit, si Mang Toto, si Tatay at si Ate Mayat ay biglang pumasok sa silid. Hawak ang mga itak at may apoy sa gilid. Agad nilang hinabol ang aswang at sa loob ng ilang minuto, naputol ang sumpa. Napugutan ng ulo ang babaeng aswang at inilagay sa pugon sa gilid ng lumang bahay. Ang amoy ng inihaw ay nakapangingilabot, ngunit ramdam ko sa katawan ko na unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng gabing iyon, wala na ang mga kakaibang pangyayari. Ang takot, ang labis na paglalaway at ang panlilinlang ng aswang, lahat iyon ay nawala. Nabawi ko ang katahimikan at kapayapaan sa bahay namin. Hindi ko na muling nakita ang pusa na iyon at wala na rin kaming naramdaman na kakaibang presensya. Sa huli, natutunan ko, kahit anong lakas ng takot, kahit gaano pa kabangis ang nilalang, may mga tao at paraan na makapagbibigay proteksyon. Ang tapang ng pamilya ko at ang tulong ni Mang Toto ang siyang nagligtas sa akin. Mula noon, mas naging maingat ako at mas natutunan kong pahalagahan ang bawat simpleng araw sa buhay. At kahit lumipas na ang maraming taon, sa tuwing naiisip ko ang gabing iyon, ramdam ko pa rin ang kilabot, ba't alam kong malakas at ligtas ako. Bumaba ako patungo sa pinto, sumandal lang. Hinahabol nila ang aswang pataas ng bahay. Mabilis, ngunit hindi nakalabas. Bukas ang ilang bintana, alam ko dahil dito kami naglalaro ni Justin. Hinila ako ni Ate Mayat sa bahay nila Justin para mag-antabay. Hindi ako kumibo, nanginginig sa takot. Pagkatapos ng ilang oras, patay na ang matandang aswang. Iginaid nila sa lumang haligi, pinugutan ang ulo ni Mang Toto at sinunog sa pugon. Amoy inihaw. Isang araw pagkatapos, napakagaan ng pakiramdam ko. Wala na ang kaba at takot. Pero tuwing nakikita ko ang pusa, lalo na yung malaki, hindi pangkaraniwan, natatakot pa rin ako. Natuto akong maging alerto, maging ang mga manok pati sila ay nakakatakot. Ang alaala ng nakaraan dahil sa pusang naglalaway, hindi mawawala.